Bawat bansa sa mundo ay gumagawa ng iba't ibang uri ng military vehicles upang magkaroon ng advantage sa digmaan. Mula sa maliit at mabilis na sasakyan hanggang sa mga napakalaking may kakaibang disenyo at katangian. Ang mga ito ay bumubuo ng pundasyon ng bawat pwersang militar. Ngunit kung pag-uusapan natin ang ilan sa pinakamalalaki at kahangahangang military vehicles sa mundo, ay maraming aspeto ang dapat tingnan. Ang ilan sa mga ito ay hindi lamang makabuluhan sa sukat kundi pati na rin sa kanilang kakayahan. Ito ay maaaring maging mga tank, gigantic na transport planes o kaya naman mga battleship na tila parang lumalakbay na kuta. Ang mga ganitong uri ng kagamitan ay hindi lamang nagbibigay ng seguridad at lakas sa isang bansa, kundi nagbibigay din ng sapat na presensya sa labanan. Ngayon ay ating pag-uusapan ang ilan sa mga pinakamalalaki at nakakabaliw na military vehicles sa mundo. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. M1150 AVV. Ang M1150 Assault Breacher Vehicle o kilala bilang Breacher o Shredder ay isang mahalagang combat engineering vehicle sa US military. Ito ay espesyal na dinisenyo upang linisin ang mga daanan sa mga minifield at magbigay ng ligtas na ruta para sa mga sasakyang militar. Ginagawang madali ng Breacher ang pagdalaw ng mga pwersang militar sa harap ng mga obstacles. Pinapayagan silang makalampas at makagawa ng depensa ng mabilis. Ang kagamitang ito ay may dalawang launcher para sa mine clearing line charge na nakalagay sa likuran nito. Gamit ang mga rocket na kayang magdala ng 120 explosive bombs at layong 150 metro. Sa pamamagitan nito ay nagagawa nitong magbuo ng ligtas na mga daan sa gitna ng mga minifield para sa mga tropa at armored vehicles. Ang Breacher ay pinapagana ng Honeywell AGT 1500 gas turbine engine na maaaring gumamit ng diesel, petrol o aviation fuel. Ito ay ino-operate ng dalawang crew kasama ang commander at driver. Mayroon din itong option para sa remote control na nagbibigay ng kakayahan na patakbuhin ito mula sa malayo ng walang sakay na crew. Bukod sa kakayahan nitong linisin ang mga daanan, may armas din itong Cupola-mounted 12.7mm machine gun upang magbigay ng protection laban sa posibleng mga atake. Jobaria MLRS. Ang Jobaria Multiple Launch Rocket System ay tinuturing na pinakamahusay na 120mm artillery rocket system. Ito ay nilikha sa pagsasama ng United Arab Emirates at Turkey at naglalayon na tugunan ng partikular na pangangailangan ng UAE. Binubuo ito ng Oshkosh Global Heavy Equipment Transporter na may 6x6 configuration na humihila sa 10-wheel semi-trailer na may sapat na power-operated rocket launcher. Bawat launcher ay may 3 pad na may 20 rocket bawat isa. Kaya naman ang artillery rocket system na ito ay may kabuuang 240 launch tubes ng 120mm rockets. Hindi lamang nagpapadali ng pangangailangan sa logistic, kundi nagpapalakas din ng operational flexibility at responsiveness sa labanan. MZKT-79221. Ang MZKT-79221 ay isang napaka-impressive na 16x16 transporter erector launcher na gawa ng Soviet at Russian Army at maingat na ginawa sa Belarus. Sa sukat na 20 metro ay may kabuuang 6 na gulong. Dahil sa espesyal nitong disenyo ay malaya itong gumalaw habang nakikipaglaban. Ang kakaibang kakayahan nitong kumilos ng malikhain para maiwasan ang mga kalaban habang nagtataglay ng kapasidad na magbigay ng mga estratehikong atake laban sa posibleng banta. Bukod dito, ang MZKT-79221 ay kumakatawan sa pagtatagpo ng lakas at bilis. Nagpapakita ng dedikasyon ng Soviet at Russian military sa pagbabago sa teknolohiya ng digmaan. M3 Amphibious Rig. Ang M3 Amphibious Rig ay isang mahalagang kagamitan para sa transportasyon ng mga tangke at iba pang sasakyang militar sa may water obstacle na kalsada. Gumagana ng 4 na gulong at suwabe na nakakalipat sa tubig sa pamamagitan ng pag-retract nito at pag-deploy ng 2 malalaking aluminum pontoons. Napakabisa nito dahil kayang pagdugtungin ang maraming M3 amphibious rigs upang makabuo ng mas malaking floating platform o pontoon bridges sa loob lamang ng 3 minuto.
Dalawa o higit pang M3 rigs ay maaring magtulungan upang makabuo ng ferry na kayang magdala ng pinakamabigat na mga main battle tanks. Dagdag pa rito ay sa loob ng 15 minuto, isang grupo ng 8 rigs ay maaring magkumbinang parang isang tulay. Kahanga-hanga ang kakayahan nito na magdala ng 85 toneladang mga truck vehicles at 132 toneladang mga wheeled vehicles. Pinapakita nito kung gaano kahalaga ang M3 amphibious rig sa logistic ng militar. Navy LCAC. Ang Landing Craft Air Cushion or LCAC ay isa sa mga kakaibang disenyo at tila direktang lumabas sa isang pelikula dahil sa kanyang natatanging kakayahan. Ginagamit ng United States Navy at Japan Maritime Self-Defense Force ang air cushion landing craft o hovercraft na ito sa isang mahalagang transportasyon. Nagdadala ng mga armas, kagamitan, kargamento at tauhan mula sa mga barko patungo sa mga baybayin at mga lugar sa tabing dagat. Ang kakaibang katangian nito ay ang kakayahang magdala ng kagamitan na may bigat na 60 hanggang 75 tonelada at may bilis na 74 kilometro bawat oras at madaling makalipat sa lupa gamit ang air cushion technology nito. DARPA CAAT. Ang Captive Air Amphibious Transporter ay isang prototype na amphibious vehicle na binuo ng DARPA. Ito ay isang kakaibang ultra-heavy lift na sasakyan. Ito ang unang transport vehicle na truck na kayang gumalaw sa lupa at sa tubig, na may bilis na hanggang 37 km per hour sa tubig at kayang lampasan ng mga harang sa lupa na may taas na 10 talampakan. Kumpara sa landing craft air cushion, ang ultra-heavy lift amphibious connector na ito ay kayang magdala ng hanggang 100 tonelada at maglakbay ng hanggang 370 km at may kalamangan sa paglipat mula sa tubig patungo sa lupa. Tupolev Tu-160 Blackjack. Ang Tu-160 ay isang kamanghamanghang eroplano na may kahusayan sa bilis, layo at kapasidad sa armas. Ang kakayahan nitong lumipad ng 2,200 km bawat oras at umakyat sa 16,000 metro na taas habang kayang maglakbay ng 12,300 km. Ang kapasidad nitong dalhin ng 45 tonelada ng armaments ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na maghatid ng malakas na pwersa sa anumang misyon. Ang Tu-160 ay tinilaga bilang isang pangunahing sandata para sa paglalakbay sa mga mahalagang target ng kaaway. Ang kakayahan nitong dalhin ng malalaking armas at abutin ang malalayong distansya ng mabilis ay nagbibigay ng malaking aspeto sa kanyang kakayahan sa labanan. Ang kahalagahan ng ganitong uri ng teknolohiya ay nagpapakita ng patuloy na pag-unlad sa saklaw at kakayahan ng military vehicles.